pagkagaling ninyo. Para lamang masunod ang inyong mga tradisyon, pinapawalang bisa ninyo ang utos ng Diyos. Halimbawa, iniutos ni Moises na igalang mo ang iyong ama at ina, at ang sino mang lumait sa kanyang ama o ina ay dapat patayin. Ngunit itinuturo naman ninyo na kapag sinabi ng isang tao na sa kanyang ama at ina na ihandog ko na sa Diyos ang mga tulong ko sa inyo, ang taong iyon ay hindi na ninyo pinapatulong sa kanilang mga magulang. Sa gayong paraan, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng mga itinuturo sa ninyo. At marami pa kayong ginagawa katulad nito. Maari na po tayo makaupo at tinatawagan ko si Pastor Ray para sa message. Thank you, Nak. Ayan. Kayo po ba'y nakapaghugas ng kamay? Kasi yun yung natin, So, hindi lang siya ordinaryong paghuhugas ng kamay. Mamaya di-discuss natin bakit ganon. Hindi ibig sabihin na talagang marumi ang kamay ng mga alagad, kundi meron po silang tradisyon concerning washing of hands. So, ang message ngayon ay malaya na sa tradisyong minanay, finish na. Yan, malaya na tayo. So, sa mga tradisyong minamana natin, tapos na. Yan. So, titingnan natin ito sa konteksto nung panahon ng mga Hudyo kasi sa atin naman talaga naghuhugas tayo ng kamay before kumain. Iniutos natin sa mga anak natin for hygienic purposes only. Wala siyang kinalaman sa pananampalataya o anumang uri ng ritual sa religion. Pero dito sa konteksto na to ay meron po siyang kinalaman. Kaya parang kino-question nila ang Panginoon doon sa kanyang mga alagad. Actually, may instance din po na ang Panginoon ay kumain nang hindi naghugas ang kamay. Makita natin sa pag-uusap natin. At na-shock ang Pharisee nung makita po ito. So, ang audience po natin dito, una, it is not Jesus, kundi ang mga Pharisee and teachers of the law ang lumapit sa Kanya. Pero mababasa niyo po sa Mark chapter 23, Luke chapter 11, kung papaano niya tinuligsa ang mga practice ng teachers of the law and the Pharisee. Mababanggit ko ang ilan dito sa aking message today. Pero yun yung isang audience, isang characters. But the other audience is the disciples together with Jesus. So I would like to focus on doon sa disciple. Kaya nga ang title natin, Malaya na. Sa tradisyong minanay, finish na. Yan. So ibig sabihin, titingnan lang natin kung ano yung mga practice na baka hindi tayo aware na tayo pala ay nagpa-practice pa din and eventually, nagiging iba ang tingin sa atin ng mga tao. At ang gusto natin, makita natin kung ano ba talaga ibig sabihin ng pagiging malaya at ano ba yung mga tradisyon. Tinignan ko po ang mga tradisyong Pilipino. Wala naman tayong usapin sa ganyan sa paghugas ng paa, sa pagtatanggal ng sapatos. Pero may mga ibang puro piyesta ang nakita ko lang doon. Tayo ba'y aatin pa ng piyesta? Parang gano'n ang mga katanungan no? So yan po, pag-uusapan natin. So tayo po'y mag-pray. Panginoon, minsan ang encounter na to ay naitala sa pamamagitan po ng mga gospel writers, si Lucas, si Matthew, si Marcos, para ipakita po sa mga tagasunod ninyo kung anong pagkakaiba ng isang mananampalatayang kayo ang sinusunod, ang aral nyo sinusunod, at hindi ang minanang tradisyon lamang na gawa lamang ng tao, ngunit nagpapahirap at nagiging hadlang para makalapit po sa inyo. I pray, Father God, in the name of Jesus, with the Holy Spirit on me, ay ipahayag po ito kung paano niyo po ito pinahayag, naintindihan ng mga disciples, at nawa sa pakikinig ng mga Pharisee that time, nagkaroon po sila ng awareness, Panginoon. At kung kami may mga practice, maging aware din po kami. Salamat po. Ito po ang aking panalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. So there are two kinds of lead teachers of parang kilala sa lugar nila. Yan, yung mga Pharisee. Tapos, mga Sadducee. Anong pagkakaiba nila? Yung isa teachers of the law para sa ating mga lawyers. Yung mga naman talaga ito sa pagdating sa religion, sa practice ng religiosity. Kilalang kilala itong itong mga Pharisee. Pagdating naman sa depending of the law, yung pagdoktrina, pakikipagtalo, ito namang mga Sadducee.
pero sila hindi magkasundo. Lagi po sila nagtatalo. Pero this time nagkasundo sila sa pagtuligsa sa Panginoon. Kaya ang Panginoon, tinutuligsa rin sila. No, yung dalawang yan. So, magkaiba ng sekta ito, pero sila ay nagkasundo para sa pagtuligsa, pero pagdating sa kanilang mga practices, magkaiba po sila. So, yan. At ito yung napansin nila, no? Nakita nila ang ilan sa mga alagad na kumakain ng marumi ang kamay dahil hindi nahugasan ayon sa kaugalian ng mga Hudyo. So, ibig sabihin, hindi naman eksaktong napakarumi ng kamay ng mga Hudyo, ng mga alagad na kumakain, katulad niyan. Di ba? Siyempre naman, as a person, pag matanda ka na, adult ka na, kakain ka ba naman na putik-putik ang kamay? Ang ibig sabihin lang dito na ay, yung hindi nila sinunod yung tradisyon bago sila kumain. No? Kaya yun ang question doon sa paghuhugas ng kamay. So tiningnan ko po siya, pinag-aralan ko, nagsisimula sa Exodus pala yun, ang history niya, ay noong ang Panginoon na magbigay ng command kay Moses na gumawa ka ng ganito, ng basin, kasi paghuhugasan niya ng kamay ng mga high priest, etc., etc. Kasi kung sila magmi-minister na marumi ang kamay, mamamatay sila. Yan, yun ang ano doon. Tapos, nung nasasira na yung temple, na nag-iba na nag-iba, hanggang sa isinulat na ng mga Pharisee na tinatawag na Talmud, isang malaking libro, na kasama na doon pati yung mga rituals na to. Kaya bago sila makakain, gutom ka na sa dami ng rituals ng paghuhugas ng kamay. Ay, ayoko naman ng gano'n. Okay na yon, di ba? Di ba? Susundin mo pa, sabi ng doktor, dali-dalire, ritual yun eh. Hindi, pag madali ang kain, basta nawagwagan ng tubig, ayos na. O kaya bumili ka na lang ng plastic gloves. Yan, ganon. So, yan po yung, nung pinag-aaralan, kaya pala, ayaw ng mga alagad kasi magugutom sila sa tagal ng mga rituals. Ayan. So, hindi literally po na madumi ang kamay na talagang putik-putik, kundi ang tingin ng mga Pharisee, madumi sila dahil hindi sila sumunod sa tradisyon. Yun lang po yun. Yan po yan. Ang tawag po dyan ay netilyat yadayim. Yung yaday, yung kamay. Yadayim. So, ayon dito, ang mga rabbis, committed countless pages. Tingnan nyo ang dami, countless pages on the entire tractate, in Talmud of the Halachot, or laws of hand washing called Yadayim. This tractate discusses the ritual of hand washing. May ritual pa. Kung gutom ka na, talaga namang mamadaliin mo ang ritual. Tapos, paano pinapractice? Nakasulat yon. At anong klaseng tubig ang considered na malinis? Hindi lang basta tubig pala. Ikaw ba gutom na, dadaan ka pa ba sa mga ganitong rituales? Parang ganyan. So, dahil doon, ay pinaparatangan ngayon ang Panginoon na hindi tumutupad sa utos. Kaya sabi ng Panginoon, ayan, eto po, sabi dito, sapagkat ang mga Hudyo, ayan, lalo na ang mga Pariseyo, hindi kumakain hanggat hindi muna sila nakapaghuhugas ng kamay ayon sa kaugaliang minana nila. Kaya kung kakain kayo nakasama sila, wag na kayong sumama muna sa kanila. Ang tagal, maraming ritual. Maghanap na lang kayo ng mga alagad para mabilis ang kainan na. Diba? So, ganon. Tapos, sa kanilang mga ninuno, hindi rin sila kumakain ng anumang galing sa palengke nang hindi muna ito hinuhugasan. Okay lang naman yon for hygienic purposes. Again, ikinukunik pa rin nila yung mga galing sa palengke na may kinalaman sa kanilang pananampalataya. No? At marami pa silang sinusunod na katuroang minana tulad ng paghuhugas ng mga tasa, pitsel, sisidlang tanso, at mga higaan. Bakit kaya pati higaan? Napakalinis, no? Ano makikita natin dito? Righteousness. Yan. Napaka-righteous ng kanila. Gusto nilang malinis na malinis. Kaya nung sila'y tulig sa inang Panginoon, ang sakit. Sabi niya, para kayo mga libingan, puting-puti sa labas. Pero ang loob pala ay mga kalansay at ganon katindi ang banat ng Panginoon.
So, mamaya titingnan natin yan. Bakit yan? So, yun yung mga Pariseo at mga teachers of the law. At ito po yung naunawaan ko, no? Sa tradisyong Hudyo o minanang turo ng sinumang Hudyo, na ang sinumang Hudyo na kumaing hindi naghuhugas ng kamay ay magiging sanhi ito ng kanyang kamatayan. Gaya ng sinabi po doon sa Exodo na kapag hindi nakapaghugas ng kamay ang high priest, actually high priest lang yun ay pwede ikamatay niya ito pag marumi siya na nagmi-minister. At itinuturing siyang marumi at hindi nararapat pakisamahan sapagkat ang lahat ng mahahawakan niya, ituturing ding madumi. Grabe, no? Yung pagiging matuwid ng isang tao sa pag-aakala niyang matuwid. Ayun, ito po yung instance sa Lucas chapter 11 verse 38. Nagulat ang Pariseo na makita niyang si Jesus hindi muna naghugas ng kamay bago kumain. Kasi inimbitahan ang Panginoon, no, na kumain sa bahay ng isang Pariseo, pero agad-agad ang Panginoon dumampot. Ayan. Pero may tubig na naandoon na naka-ready. Tubig na. Kaya lang, may ritual pa kasi. Hindi ko alam kung ano uunahing daliri, yung maliit o papunta sa malaki. Parang may rituals pa at anong klaseng tubig pa yung gagamitin at paano ang kaparaanan. Pero nagulat siya, he was shocked kasi nakita niya ang Panginoon, kasi nagtuturo ang Panginoon sa mga tao, tapos tinatawag siyang rabbi, and then eventually makikita niya na hindi ginagawa yung tradisyon ng mga Hudyo. Kaya nagulat yung Pariseo. At minsan, ito yung nakikita sa atin, sa mga tao. Umahatol ang tao ayon sa minanang tradisyon at sa pagiging religious. Nakakala ng tao napaka-righteous na niya sa kanyang ginagawa dahil siya ay sinusunod yung tradisyon, napaka-religious niya, kaya siya ay righteous na sa paningin ng Diyos. Pero hindi yun ang tinuturo ng Panginoon sa kanila. Kaya sila ay nagmamalinis, ngunit ang totoo, sila ay marumi dahil sa kanilang kasakiman at kasamaan. Yan ang sinabi ng Panginoon na hindi po yan inimbento. Sinabi sa kanya ng Panginoon, kayong mga Pariseo, hinuhugasan niyo ang labas ng baso at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Kung kayo yung Pariseo, ano mararamdaman niyo? Ang sakit. Di ba? Pero this is not addressed to a Christian person. It is addressed to a Christian nagpapanggap. Kristiyanong nagpapanggap. Hindi po sa toong mananampalataya. Dahil alam ng mananampalataya kung ano ang katatayuan niya sa harapan ng Panginoon. At iisa-isahin natin yung mamaya. No, ganun, sabi niya, nagmamalinis ngunit ang totoo sila'y marumi. Pangalawa, sa Marcos 23, ito na yung mga libro na yung mga pangtutuligsa ng Panginoon. Halos buong chapter ng 23 ay pagtutuligsa ng Panginoon, kaya hindi ko na lang kumuha na lang ako ng ilang bahagi dahil sobrang sakit para sa kanila. Hindi man tayo masasaktan kasi hindi naman tayo yon. At kung nasasaktan daw, dapat lang, di ba, bato-bato sa langit, matamaan, mabukulan. Di ba? Para pag may bukol, nakikita mo ay, ayun. Sabi niya, nakakaawa kayo, mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mga mapagkunwari. Ayan, nililinis ang labas ng taas at pinggan ayon sa inyong seremonya. Ayan na, yung mga seremonya ang ginagawa nila. Ngunit sa loob ng puso ninyo'y puno naman ng kasakiman at katakawan. Aray, grabe. At marami pa. Sinabi ng Panginoon, sa verse 27-28, nakakaawa kayong mga tagapagturo ng kautusan at mga Pariseo, kayong mapagkunwari, katulad kayo ng mga libingang pinipinturahan ng puti. Magandang tingnan sa labas, pero nasa loob ay puro kalansay at iba pang maruruming bagay. Ganyan kayo dahil kung masdan kayo ng tao ay parang tama ang ginagawa ninyo, pero sa loob ninyo puno kayo ng pagkukunwari at kasalanan. Grabe. Kilalang kilala ng Panginoon ang totoong tagasunod niya. At ang nagkukunwaring tagasunod niya. Pero dito po kasi hindi naman talaga followers ni Christ. Bashers po ni Christ. Kung uso na noon yung mga
yung mga, di ba, kung uso na itong mga platform ng ating social media, ang bashers ng Panginoon yan, yung mga Pharisee. So, ang Panginoon naman, pag nagtitreat sa kanila, grabe din. Kasi ayaw ng Panginoon ng ganon, ayaw niya ng mapagkunwari. Kasi wala namang maitatago ang tao sa harapan ng Diyos. Bakit ka pa magkukunwari sa Kanya? We can pretend sa ibang tao. We can be a hypocrite on other people, but on God, hindi eh. So bakit sa Diyos pa tayo magkukunwari? No? Ayan, so ganon. Nagmamalinis, ngunit ang totoo sila rin ay marumi. Kaya, noong kinuwestiyon ng Panginoon, bakit yung mga alagad mo kumakain ng hindi nag-uugas ayon sa minanang turo ng natin ng nating mga Hudyo? So, sumagot ang Panginoon. Sabi niya, binabaliwala ninyo ang utos ng Diyos at sinusunod ninyo yung tradisyon ng tao. No? Ano ba ang utos ng Panginoon? Una, sa ating mga mananampalataya, alam natin love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your might, and with all your strength, and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself. Tapos nagbigay ang Panginoon ng halimbawa rito ng isa sa mga 10 Commandments. Ito ay matatagpuan sa Exodus, yung utos para sa mga magulang. Sabi sa Exodus 21:17, igalang ninyo ang inyong ama at ina, sapagkat gayo'y mabubuhay ka ng matagal sa lupaing ibinibigay sa inyo ni Yahweh na inyong Diyos. Tapos, sa Leviticus 20, ito pa, ang sino mang lumait sa kanyang ama at ina ay dapat patayin, aray. Lo, mga anak. Yan idinugtong yan ng Panginoon sa Marcos. Pinag-isa niya, pero dalawa yan. Galing sa Leviticus at saka sa Exodus. Tapos, sabi niya, sinusuway niyo yung utos na yan. At ang sinusunod niyo ay ang tradisyon. Sabi niya, itinuturo niyo kapag sinabi sa isang tao sa kanyang ama't ina, ang anumang naihandog ko na, ang anumang maitutulong ko sa inyo ay naihindog ko na sa Diyos. Wow, godly. Nag-o-offer sa Panginoon. Pero kinakalimutan ang paggalang sa magulang. Yan ang itinuturo nila sa tradisyon nila, na ialay mo na yan para sa Diyos na yan, huwag mo nang pakialaman yan para sa magulang mo. Pero ang utos ng Panginoon ay igalang mo ang iyong mga magulang. Napag-aralan na po natin yan. Nung nakaraan, sabi diyan, sundin para sa mga anak sa Efeso chapter 6 verse 1. Para sa mga batang below 17, hindi pa kayo you have to obey your parents. Because that is the will of God. Pag ikaw ay 18 na, honor your mother and father. Kasi may sarili ka na, minsan may sarili ka ng buhay, may sarili ka ng hanap buhay, may sarili ka ng negosyo, may sarili ka ng pamilya, but you still to honor your parents. Huwag mong dudungisan pa rin ang pangalan nila. Pero nagbigay lang ang example ng Panginoon dito. Napakarami pang itinuturo sila na hindi utos ng Panginoon. Kaya nga, naghahanap ako ng picture na sinasabing Talmud, yung tractate ba yun? Nakakita ko dati noon, makapal siya. Kasama doon ang ilang bahagi at makapal na bahagi o version ng Sabbath Law. Napakarami lang sinusunod. Ang sumulat yan, mga rabbis, Pharisee. So, ang hirap maging Hudyo, hindi malaya, ang dami sinusunod. Pero bilang Kristiyano, hindi naman tayo Hudyo, pero salamat, through Christ, we become adopted child of Abraham. And by the Spirit, we are circumcised. We are also called spiritual Jew. Pero hindi na doon sa practice ng mga Hudyo, kundi sa dinala ng Panginoon sa ating freedom. Ganda ng kanta natin kanina, no? I am free. I am free. No, malaya po tayo. At again, ang kalayaan ay mayroong hangganan. No, hindi po yan absolute freedom na binibigay ng Lord sa atin.
So, tapos, sabi ng Panginoon, sa gayon, pinapawalang bisa ninyo ang salita ng Diyos. Sa pamamagitan ng mga itinuturo ninyo, binigyan diin ng Panginoon, it's not from God, it came from you. Para magmukha kayo ang righteous, para magmukha kayo ang nasa taas, at sila'y susunod sa iyo. Then, at marami pa kayong ginagawang katulad nito. Grabe yung ano ng Panginoon sa mga Pharisee na to. Ngayon, ang message na to hindi para sa atin yung message ng Pharisee. Because I believe tayong lahat dito ay mananampalataya na. Amen po ba? Amen po ba? Kaya, yan, bilang Christian, tayo ay malaya na sa tradisyong minana. Una, hindi na, alam nyo, naghahanap talaga ako na ano ba yung kilalang tradisyon ng Pilipinas na related sa religion. Siyempre, unang-una, dapat lagi kang sumisimba linggo-linggo. Lalakad ka ng paluhod para ikipatawarin sa iyong mga kasalanan. Magbigay ka ng mga alms. Ano pa? Yan yung mga tradisyon minamana natin. Ano pa? Kumpletuhin mo ang 16 na, ilang araw ba yon? Ng simbang gabi at may blessing ka. Di ba? Mga ganon. Tapos, pag mahal na araw, huwag kang kikilos. Kasi nung araw, nung bata pa kami, nagagalit talaga yung matatanda. Siyempre, mga bata naguhukay sa lupa. Huwag niyong hukayin yan, mahuhukay niyo ang Diyos. Di takot na takot kami. Huwag kayo tatakbo kasi pag nasugatan kayo, hindi yan gagaling. Dahil patay ang Diyos. Yan. Hindi na tayo nabubuhay doon. Malaya na tayo sa mga yan. No? Yung mga kasabihan na may kinalaman. Yung mga kasabihan naman na practical, sundin pa rin natin. Pero yung mga may kinalaman sa pananampalataya, wag na. Kasi malaya na tayo. Oh. Di ba meron pa tayong ginagawa na noong araw, pag lalabas pataas kumain yung anak, iniikot ang plato. Bakit daw? Para makabalik. Pag may dumaan na puting pusa, itim na pusa, huwag ka nang tumuloy. Baka may mangyari sa iyo. Interview ng trabaho. Tapos di tumuloy, di hindi nagkatrabaho, may nangyari nga. Walang trabaho. Mga ganon, hindi na tayo, pinalaya na tayo ng Panginoon sa mga ito. Now, bilang Kristiyano, aalisin na natin ang pagiging pariseyo at ang pagiging teachers of the law. Kundi, eto na po tayo. We are free from hypocrisy. Hindi ka pretending to be righteous dahil you are made right with God through Jesus Christ. Amen? We are no longer pretending to be righteous. Kaya, ang nagpe-pretend na matuwid, hypocrite yan. Galit na galit ang Panginoon dyan. Pero tayo, nabubuhay tayo matuwid kasi ginawa na tayo matuwid dahil kay Kristo. Dapat lang tayo mabuhay na matuwid. Tama po ba? At ang sabi ng Biblia, according to Apostle Paul, we are made right with God by placing our faith in Jesus Christ. And this is true for everyone who believes, no matter who we are. See? We are made right with God. Kaya dapat lang po tayo mabuhay ng ayon sa identity natin. Hindi nagkukunwari na matuwid, pero ang totoo ay sa pala ay hindi matuwid. Kaya galit ang Lord. Sabi niya, tingnan niyo, para kayong mga pinintahan ng mga di ba? Totoo naman niya, pumunta tayo nung November 1, sino na masyal sa libingan. Pagandahan, naka-marble pa, naka-tiles, laman nun? Bulok. Panlabas ng pagiging matuwid. Dapat sa loob nagsisimula ang pagiging matuwid.
para maging practice in the outside. And we Christians, we are not pretenders to be righteous because we are already made right because of the Lord Jesus Christ. Amen? Hindi na natin inaawit yung, I'm the great pretender. Mga ganon. Sino nakakaalala no sa mga katulad kong malapit na mag-seniority? No? Yan, inaawit yan, the great pretender. And then, as a Christian, we are free from religiosity. Hindi po tayo naandito sa church for religious purposes. Amen? No one in this church for religious purposes, for religiosity lang, para tayo ay magmukhang holy. Hindi looking holy, kundi made holy and blameless in the eyes of God through the death of Jesus Christ. Yan tayo. Yan ang Kristiyano. Kaya malaya na tayo sa pagiging relihiyoso. Hindi na tayo lalakad na nakaluhod para tayo ay magmukhang banal. Hindi na tayo maglalagay ng belo para magmukhang banal. Kahit nagagalit ka, banal ka pa rin. Tama ba? Kasi yan na yung tingin ng Diyos sa atin. We are made holy and blameless because of Jesus Christ's death. Alam ang sabi ni Pablo sa Colossians chapter 1, but now He has reconciled you by Christ's physical body through death to present you holy in His sight, without blemish, free from accusation. If you continue in your faith, established and firm, do not move from the hope held out in the gospel. Let us continue. Ipamuhay natin ang identity na ibinigay sa atin ng Panginoon. Hindi lang tayo looking holy, kundi we are made holy talaga. Yun ang katotohanan. Amen po ba? Sa harapan ng tao, hindi tayo magmumukhang holy. Kasi nasa flesh na naaapektuhan pa rin, naiimpluwensyahan pa rin, at nakagagawa pa rin. Pero in the sight of God, because of the death of Jesus Christ, we become holy in His sight. At yun ang magbibigay ng confidence sa atin na magpatuloy. Kasi wala nang paghatol pa sa sino mang na kay Kristo Jesus, free from accusation. Romans chapter 8 verse 1. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. If God set us free, if God justify us, who can be our judge? Wala na. Amen. No one. Kahit sabihin nila, oh, pangit na ugali mo, noon yon, ngayon konti na lang. Hindi naman talaga nawawala agad eh. Sino ba rito ang walang pangit na ugali? Perpekto lang ang wala ang taong hindi nagagalit at nagsusungit. Perpekto lang ang taong hindi minsan humahatol sa kapwa. Pero tinuturuan tayo ng Diyos para matuto at maging kawangis na habang lumalakad tayo sa mundo. Magiging perpekto lang tayo pag wala na tayo sa mundo. Magiging ganap. Pero habang naandito, pero what inspires me the most and inspires us the most, we are presented to the Father as holy and blameless because of the Lord Jesus Christ. Hindi sa ginagawa natin, hindi sa anumang ginagawa natin, kundi sa ginawa ng Diyos para sa atin. Amen ba? Now, next, free to live righteously. Malayang-malaya na tayo mabuhay ng matuwid. Wala nang pipigil sa atin. No? Hindi looking good, kundi called to do good by the grace of God for His glory. Sino rito mga looking good? Mukhang mabuting tingnan. Alam nyo, napipeki tayo. Ang gagaling, magbibihis ng magaganda. Budol pala. Mambubudol pala. Kagaganda ng kabihisan. Kasi alam nila, madadaya ka nila pag magaganda ang mga bihis. Kung ang pupunta sa'yo, nakachinela, nakashort, nakasando, tapos magpe-present ng isang bagay, tatanggapin mo ba yun? Hindi, di ba? Pero kaya bibisyan. Pero hindi po tayo for looking good lang. We are called to do good. Amen ba?
To live righteously. Mabuhay tayo na matuwid, ng maganda, ng maayos. Ano sabi ni Paul sa Ephesians chapter 2 verse 8 and 9? Siguro na may memories na natin. For it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. This is the gift of God. Not by works, so that no one can boast. For we are God's handiwork. Workmanship ang ginamit sa ibang translation. Or ano tawag dito? Craftsmanship, ano tawag dito? Masterpiece. Ayan. We are God's masterpiece. Created in Christ Jesus to do good works. Ay, napalasak. Turo ko ng turo sa screen, mali pa. Ayan. No? For we are God's handiwork, created in Christ to do good works which God prepared in advance for us to do. Meron na pala tayong naka-invest, nakakayanan para gumawa ng mabuti. Amen? God invested His goodness in us so that we be able to do good works. Amen? Alam mo, ang galing lang ni Pablo kasi si Pablo Pharisee yan eh. Di ba? So alam niya galawan ng mga Pariseo. Alam niya yung pagiging may mukha sa harap, may mukha sa likod. Alam niya yan. Pero nung siya tinagpo ng Panginoon, he is really transformed by God. Kaya yung mga letter niya, lilinaw. Malinaw na naiintindihan niya. And I believe, ganun din po ang paglilinaw ng banal na Espiritu sa atin. No? Tanda natin, by grace, you have been saved through faith. No? It is the gift of God. And we are God's craftsmanship, handiwork, or masterpiece. Ang Diyos ang gumawa nito, hindi tayo. Created in Jesus Christ to do good works, which God prepared in advance for us to do. So lahat pala tayo, may kakayanan na gumawa ng mabuti bilang mananampalataya. Hindi po tayo tinawag ng Diyos para mamuhay sa kasungitan at sa pagkukunwari. Ulitin natin, we are free to live righteously. Hindi para maging looking good, kundi we are called to do good. Amen ba, mga kapatid? And, naiksi lang sermon ko ngayon. Yay! Free to love continually. Malayang-malayang magmahal ng tuloy-tuloy nang hindi napapagod. 'Di ba? Ang sabi nga, ang pag-ibig ay hindi sumusuko. No? Ang pag-ibig ay mapagtiyaga, mapagtiis, mapagpahinuhod. Sa Corinthians chapter 13, may negative, may positive, pero doon tayo sa positive. No? So, at ito po, paano ba magmahal ng tuloy-tuloy? Hindi lang nagmamahal sa salita. Instead, love is displayed in action in the household of God. In action. Hindi lang sa words. Tayo naman ay sanay-sanay na nakakarinig na ng salitang I love you, di ba? Pero ano ang practical and tangible expression of love? Yun yung nais ng Panginoon na makita sa kanyang iglesia. Kaya tayo malayang magmahal ng tuloy-tuloy. At ang sabi ni po, sa Acts, si Pablo po ito, yung account niyan, in everything I did, I showed you that by this kind of hard work, kasi si Paul dyan ay, sabi niya, hindi ako expect ng help from the church, kundi talaga magtatrabaho ako, kaya nagtatahi siya ng tolda, kasama ng ibang mga gumagawa noon, para siya ay kumita. So nagpapatuloy siya, sabi niya, we must help the weak. Remembering the words of the Lord, Jesus Himself said, sabay-sabay, it is more blessed
to give than to receive. That is the tangible expression of love. Giving, helping, not only remembering the weak. Alam nyo, sana mabigyan tayo ng pagkakataon din ng Lord kasi kaawa yung mga taga Cebu. Grabe, no? Ano na kaya nararamdaman ng mga kontraktor? Sana naman sila kinakain na ng kanilang konsensya. At doon ko nakita, hindi mo talaga pwedeng panghawakan kung ano ang possession na meron ka. Patong-patong ang mga high-end na sasakyan, ang mga ano nila, patong-patong, para lang laruan na pinagpatong-patong. Tapos inanod ng baha. Ang bahay nila magaganda, maayos, pero ngayon, yun nga lang, naapektuhan yung isang church natin doon sa, sa Cebu. And kanina, nagbabasa ako bago magsimula, may isang tatay na namatayan ng anak. Pangalan niya, Miguel ba yun? Nakita ko lang sa Facebook. Sabi niya, anak, ba't mo ako iniwan? Ikaw ang buhay ko. Patak ang luha. Ikaw ang inspiration ko. Patay ang kanyang inspiration. Gusto na niyang mawala sa mundo dahil nawala ang anak niya. Hindi dapat. Ang Diyos ang gawin nating inspiration. Ang Diyos ang gawin nating dahilan ng buhay natin, gaya ni Paul. Dahil ang Diyos hindi nawawala. Amen? Hindi tayo iiwan ng Panginoon. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. At tayo'y maaaring gamitin niyang kamay sa tangible expression of His love for us. Dapat sabi ng Panginoon, bakit sinasabi mo na mahal mo ang iyong kapwa, ay mahal mo ang Diyos? Gayong ang iyong kapwa na hindi na nakikita mo, hindi mo mahal, ang Diyos pa kaya na hindi mo nakikita ang mamahalin mo? Yan ang sabi ng Panginoon. At kung ano daw ang ginawa mo sa maliliit na to, ginawa mo sa akin. Sabi ng Panginoon. Di ba? Sa isang kanyang pagtuturo na yung may isang hari na nagutom daw, pinakain, nahubaran, dinamitan, nauhaw, pinainom, walang matuluyan, pinatuloy. Sabi ng mga tao, kailan po namin kayo nakita na ganon? Kung ginawa mo yan sa malilit na to, sa akin mo yan ginagawa. So if we are Christians, we are to love continuously and express it by our hands, not only by our mouth. Kaya nga, sabi ni John sa kanyang letter sa 1 John chapter 3, verse 16 to 17, this is how we know what love is. Jesus Christ laid down His life for us, and we ought to lay down our lives for our brothers and sisters. If anyone has material possessions and sees his brother and sister in need but has no pity on them, then how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and in truth. So yan. Malaya na tayo, hindi na tradisyon ng pagiging mukhang matuwid. Hindi na tradisyon ng pagiging mukhang holy. Kundi tayo ay matuwid, amen? At holy and blameless in the sight of God. At tayo po'y nagpapatuloy na nagmamahal sa ating kapwa, lalo sa ating iglesia, sa mga kapatiran. At patuloy po tayo na nagpapakita na malaya po tayo na namumuhay na sa kabutihan. Hindi na po sa paggawa ng masama. Ulitin natin, as a Christians, our choices is not between right or wrong, good or bad, kundi from good to better to best. That is the choices of Christian doings for the glory of God. Amen? Tama ba to? Hindi na tayo nagtatanong tama o mali. Bilang Kristiyano, nasa side na tayo ng kabutihan. So doon tayo start ng choices natin papunta sa best, sa excellent. Kahit anong gawin natin. That's why sabi ng Panginoon, do it. Everything you do, whatever you do, whether you eat or drink, do it for God's glory. Because we are chosen and called by God to do that. So dahil po tayo ay pinalaya na, hindi na sa tradisyon, kundi dahil kay Kristo,
Ito yung katotohanan. The truth is, 2 Corinthians chapter 5, verse 17 and 18. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. Bago na. The old has gone. The practices, the traditions na natutunan natin, pinamana sa atin, hindi na yon ang ipinamumuhay natin. The new is here. Ang ganda ng translation. Naglalakad na yung bago. Nakakasama na, nakakasalamuha na, nakakausap na, nakikita na. Yan na yung nakikita. Is here. At ginamit po dyan ay present form. Hindi was, kundi everyday. All of this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave the ministry of reconciliation. So, again, mga kapatid, malaya na po ba tayo? Sa mga tradisyon na minana natin, finish na tayo doon. Amen. Kasi tayo ay new creation na po. Tayo po ay matuwid na, made right with God, made holy and blameless, free to live righteously, and free to love continually. Amin ba doon? So, kaya habang pabigat ng pabigat ang pangyayari sa mga mundo ngayon, ito yung pamuhay natin. Ito po yun. Wala na pong pariseyo at saksodeseyo. Meron pa ba? Wala na. Wala na pong pariseyo at saduseyo dito. Amen ba? Yung hindi nag-amen, amin na kayo. Di ba? Wala na. Mabuhay tayo doon sa kalayaan na yon. Kasi ang Panginoon tinutuligsa ang mga ito eh. So tayo hindi tutuligsain ng Panginoon kasi tinubos niya tayo. Pinatawad tayo. At kilala niya kung anong katauhan natin. Kilala niya ang lakas at kahinaan natin. Kilala niya ang buong pagkatao natin. Naiintindihan niya tayo. At mahal niya tayo. Kaya mga kapatid, as a new creation, ikaw ay in Christ. The new creation has come. The old practice, the religiosity, the hypocrisy is gone. Then the new is here. Ang new person na nagpapatuloy sa paggawa ng mabuti, ang new person na nagpapatuloy sa pag-ibig. Amen? Let us pray. Panginoon, salamat po sa itinuturo niyong mensahe na unay gusto niyo pong tama yung kaisipan ng mga Pharisees during your time, but their hearts are hardened katulad ng paraon na instead of listening to you, instead of feeling the pain nung pangtutuligsa ninyo para maipakita ang katotohanan at magbago po sila ng kanilang pag-iisip, hindi po nila ginawa. Pero salamat sa mga alagad na inabot po ninyo at after the resurrection, naranasan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo. They are transformed. One, pero hindi lahat ng pariseyo, Panginoon, ng inyong panahon ay naging matigas. Merong isang Pablo at marami pang iba na palihim lamang nananampalataya pero nanampalataya sa inyo at namuhay ng inyong mga aral. At sila lalo na si Pablo na nagpakita ng isang napakalaking halimbawa na hindi ang tradisyon, hindi ang pagiging relihiyoso ang magdadala sa amin sa katuwiran, kundi si Kristong mabubumaba dito sa lupa, ang Panginoong Hesus na nagkatawang tao na namatay doon sa krus ng Kalbaryo, ang naging dahilan upang kami ay maituring na matuwid sa harapan ng Diyos at hindi nahahatulan. At si Kristong aming Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo, kami nahugasan sa lahat ng karumihan at naging matuwid at walang kapintasan sa harapan ng Diyos Ama. Panginoong Hesukristo, salamat po. Salamat, Panginoong Hesukristo, binigay niyo sa amin ng banal na Espiritu upang patuloy na ipaunawa na ang katatayuan namin sa inyo, Panginoon, ay wala nang kahatulan, kundi pagmamahal na siya rin naming dadalhin habang nabubuhay kami. Ang pagiging matuwid na bubuhay ng maayos, Panginoon, ang